Straight to the point po ang video na ito. Sasagutin natin yung tanong na, ang Sabat nga ba ay Sabado lang at hindi Linggo? Bago natin sagutin po yan, alamin natin kung ano ibig sabihin ng Sabat. Ang Sabat po, from the Greek word Shabbat, is to rest, the Lord's Day, araw ng pamahinga. Sa panahon ng Israel, hindi ka pwedeng gumiling. Ang tinapay kasi yun ang pangunahing pagkain. Sa Israel, tinapay. Hindi ka pwedeng mag-harvest, hindi ka pwedeng humabi, hindi ka pwedeng mangahoy, hindi ka pwedeng magtrabaho, magtinda, mangalakal. Wala po talagang gagawin that time. Kasi yan ay banal at ibibigay natin yan para sa pagpapasalamat sa Panginoon. Ang Sabat po, hindi lang isa. Marami po yan. Kasi ang unang Sabat po, yung pang 7 araw. Ang 7 araw sa atin sa Roman calendar ay Sabado. At ito yung ginagawa ng mga Israel. Dito sila namamahinga. Sabi na Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11, alalahanin nyo ang araw ng pamamahinga at gawin nyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. Pero ang ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga, ay italaga nyo para sa akin. Ang Panginoon na inyong Diyos, huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop o ang mga dayuhan na naninirahan kasama ninyo. Dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit, lupa, ang dagat, at lahat na naririto. Pero nagpahinga ako sa ikapitong araw. Pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. Yan ay utos para sa mga Israelites. Yan yung unang Sabat na pumapatak na Saturday. Remember, we are not physically Israelites. We are not under the Mosaic Law. Yan yung Mosaic Law. Kasama po yan sa 613. Saturday po talaga yan sa mga Israelites. Paglilinaw po na ang Sabat ay hindi lang Saturday. Kasi merong tinatawag the Feast of the Unleavened Bread. Passover, sineselebrate po ito taon-taon. Hindi po ito sineselebrate ng Sabado lang. Basahin po natin yung Exodus 12 verse 16. Sa una at sa ikapitong araw, magtipon kayo para sumamba sa akin. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, maliban na lamang sa paghahanda ng pagkain na kakainin nyo. Ito lang ang gagawin ninyo. Ipagdiwang nyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, dahil magpapaal ito sa inyo sa araw na ilabas ko ang bawat lahi nyo mula sa Ehipto. Pagdiwang nyo ito magpakailanman bilang tuntunin na dapat sundin hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Again, this is under the Mosaic Law. Doon sa 613 na para lang sa mga Israelites. At hindi na tayo kabilang po dito. Ngayon, hindi rin po ito Sabado na pumapatak. Kasi yearly po yan. Parang Christmas or New Year. Alin man sa pumatak po sa weekdays or weekend, hindi po laging Sabat or Saturday po yan. Pangatlong Sabat na hindi pumapatak po at walang sinasabi ang Bible na ito ay Sabado ay yung Year of Jubilee. Sa ikapitong taon, magse-celebrate po ang mga Israelites. Sabi na Leviticus chapter 25 verse 2 hanggang 6, kapag naroon na kayo sa lupaing bibigay ko sa inyo, huwag niyong tatamnan ang inyong mga bukid tuwing ikapitong taon para ako'y inyong maparangalan. Sa loob ng 6 na taon ay makakapagtanim kayo at makakapag-ani, pero sa ikapitong taon ay dapat niyong pagpahingain ng lupa. Huwag niyong tatamnan ang inyong mga bukid at puputulan ng mga sanga ang inyong mga ubas. Huwag din niyong aanihin ang mga butil o pipitasin ng mga bunga ng mga tanim na kusang tumubo. Pero maaari kayong kumuha nito para may makain kayo. Ang inyong mga alipin, mga manggagawa, mga dayuhan na ninirahan kasama ninyo, mga alaga nyong hayop at mga hayop sa gubat na nasa inyong lupain. Malinaw po sa mga binasa natin na yun yung mga Sabat. Year of Jubilee, hindi rin tumatama po ng laging Sabado po yan. Pwede tumama yan ng Lunes, Sabado, or Biyernes. Kahit anong araw po, kasi kada 7 taon yan. At ito yung pagpapatunay na hindi lahat ng Sabat ay Sabado. Ano ang kahalagahan po sa atin yan? Kasi we are not under the law. Ang gumagawa lang po niyan mga Israelites. At tapos na rin po dyan ang mga Israelita. Ngayon, nasa kanila na lang kung pinagpapatuloy po nila yan. Sa pangkalahatan, we are not under the law. Doon sa Mosaic Law, doon sa 613, doon sa Torah. Kasi we are under the grace of God. Kaya tayo nagsiselebrate ng Sunday kasi all over the world. Ano po ang pinaka-holiday? Ano yung pinaka-rest day? Kundi yung araw ng linggo. Sa eskwelahan, sa opisina, sa gobyerno,
Yan po yung araw ng pamamahinga, linggo. At linggo rin po na indicate ng Bible ng Panginoong Kristo ay nabuhay na maguli. Nire-remember na rin natin yung Lord's Day, araw ng pamamahinga, yung pag-alala sa resurrection ng ating Panginoong Kristo. Kaya tayo nagdiriwang nagtitipon sa araw ng linggo. No misunderstanding po sa mga bagay po na yan. At sabi ng Lucas, ito yung patunay na ang Panginoong Kristo ay nabuhay na maguli sa araw ng linggo. Kaya rin natin sineselebrate. Dahil yan po yung binigay ng Panginoon sa atin. Sabi ng Lucas chapter 24 verse 3, pumasok sila sa loob pero hindi nila nakita ang bangkay ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng verse 1 at verse 2, madaling araw ng linggo, punta mga babae sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila sa libingan, nakita nilang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Kaya pumasok sila sa loob pero hindi nila nakita ang bangkay ng Panginoong Jesus. At naglagay po siya ng palatandaan at ng sign na siya ay babalik muli para sa atin. Di lang po yung mga babaeng nakakita, kundi si Pedro. Sabi ng verse 12, ganun pa man, tumakbo si Pedro at pumunta sa libingan. Pagdating niya roon, sumilip siya sa loob pero wala siyang nakita kundi ang telang linen na pinambalot sa bangkay, kaya umuwi siyang nagtataka sa pangyayari. So kaya natin sineselebrate po yan, yung araw ng Sunday, sa rest day po, sa Lord's Day, yung araw ng linggo. Sa lahat po ng mga nagtatanong, I hope po nasagot ko po ito sa tulong ng mga scripture po na ito at ng banal na espiritu. Yung ating pagganap sa kalooban ng Diyos sa pagtitipon, pakipag-fellowship sa mga mananampalataya, kalooban po ng Panginoon yun. At gawa lang ng kaaway na pinagsasabong-sabong yung mga Kristiyano, pinagtatalo-talo. Hindi po kalooban ng Diyos yan, yung pagtatalo-talo. I hope na enlight ko po kayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos at na-influence ko kayo, hindi hatred, hindi pamamahiya, kundi love ng Panginoon, yung pagmamahal ng Diyos at pag-asa nagmumula sa Panginoong Kristo dahil siya'y babalik na madali para sa kanyang mga mananampalataya. I pray mga kapatid na patuloy kayong lumalim sa kalooban ng Panginoon, sa kapangyarihan ng banal na espiritu at patuloy po kayong katagpuin ng Diyos sa inyong mga pangangailangan. Salamat, hanggang susunod na pagkikita. Ito ang inyong lingkod. God bless po.